Ang istorya ni Jaimini Risi at ang kanyang Guru Dave. Isinulat ni Vyasadeva na ang mga pandama ay napakalakas. Kahit ang isang taong may malalim na kaalaman ay hindi dapat manatiling mag-isa kasama ang kanyang ina, kapatid na babae o anak na babae sapagkat maaari siyang maakit sa kanila o mahulog sa pagnanasa. Ang isang tao ay hindi dapat umupo o manatiling malapit sa kanyang ina, kapatid na babae o anak na babae sapagkat ang mga pandama ay napakalakas na kahit ang pinakamarunong at may pagpipigil sa sarili ay maaari pa ring maakit. Srimad Bhagavatam 9:19-17. Nang marinig ito, tumayo ang kanyang alagad na si Jaimini at nagsabi, "Guro, hindi ko nauunawaan kung paano nagagawa ng mga pandama na hilahin o akitin kahit ang isang taong may kaalaman. Mangyaring ipaliwanag ninyo po ito sa akin." Si Jaimini ay isang dakilang scholar ng mga Veda. Nang hindi agad sinasagot ang kanyang tanong, sinabi ni Vyasadeva, "Kailangan kong pumunta sa Badrinath ng ilang araw. Ikaw muna ang mag-alaga sa hermitage hanggang sa ako'y makabalik at saka ko sasagutin ang iyong tanong." Hindi nauunawaan ni Jaimini ang badal na layunin ng kanyang guro. Isang gabi, habang si Jaimini ay pauwi mula sa paliligo sa ilog Ganga, nagsimulang umambon ng marahan. Sa sandaling iyon, nagpakita sa kanya ang kanyang guro sa anyo ng isang dalagang babae. May suot itong mga kalansing sa paa na lumilikha ng kaaya-ayang tunog. Nang makita ni Jaimini ang magagandang paa ng dalaga, siya ay nabighani. Sinabi ng dalaga sa kanya, "Pakiusap, ingatan ninyo ako. Nag-iisa akong naipit sa kagubatan. Aalis ako sa umaga kung maaari akong manatili sa inyong hermitage ngayong gabi." Bilang isang babae, hindi ligtas ang manatiling mag-isa sa kagubatan sa gabi. Sumagot si Jaimini, "Tanging mga nagpipigil sa sarili o celibate lamang ang naninirahan sa aming hermitage at wala rin dito ang aming guro, kaya't hindi ito maaari." Ngunit sinabi ng dalaga, "Humihingi ako ngayon ng iyong proteksyon at tungkulin ng isang tao na protektahan ang mga naghahanap ng kanlungan, lalaki man o babae." Sinabi ni Jaimini, "Ako ang namamahala sa hermitage at bibigyan kita ng isang silid para sa isang gabi. Isarado mo ang pinto mula sa loob at huwag mo itong bubuksan hanggang umaga, kahit pa ako ang kumatok." Sumang-ayon ng dalaga at pumasok sa kubo. Saka isinara ang pinto sa kanyang likuran. Habang naupo si Jaimini upang magnilay, patuloy na naaalala ng kanyang isipan ang anyo ng mga paa ng dalaga at ang tunog ng mga kalansing sa kanyang bukong-bukong. Paulit-ulit niyang sinubukang ituon ang kanyang isipan. Ngunit ito'y patuloy na naliligaw. Naisip niya, dapat kong itanong kung sino siya at kung paano siya napadpad sa kagubatan. Lumapit siya sa pintuan ng kubo at nagsabi, "Buksan mo ang pinto." Mula sa loob ay may sumagot, "Pinagbilinan ako ni Jaimini na huwag buksan ang pinto, kahit pa siya mismo ang humiling." Sinabi ni Jaimini, "Ako si Jaimini." Ngunit tumugon ng dalaga. Sinabi ni Jaimini na huwag buksan ang pinto, kahit pa siya ang humiling. Pagkatapos nito, tinanggal ni Jaimini ang bubong ng kubo at tumalon papasok. Nang makita niya ang napakagandang anyo ng dalaga, siya ay lubos na nabighani. Sa isang malumanay na tinig, tinanong siya ng dalaga, "Bakit
ka na parito, mahal kong Panginoon. Ang kanyang mga pandama, isipan at talino ay lubusang nakatuon sa anyo ng dalaga. Tinanong siya ni Jaimini, "Tinatanggap mo ba ako bilang iyong asawa?" Sumagot ang dalaga, "Para sa isang pantas na tulad mo, buong galak kong iaalay ang aking buhay. Ngunit may isang kondisyon na kailangan mong tuparin. Dapat mo akong dalhin sa templo habang pasan mo ako sa iyong likuran. At ang iyong muka ay dapat na nababalutan ng itim." Naisip ni Jaimini, gabi na, wala nang makakakita. Kaya pinahiran niya ng itim ang kanyang muka at binuhat ng dalaga sa kanyang likuran patungo sa templo. Paminsan-minsan ay hinahampas siya ng dalaga sa likod habang sila'y naglalakad. Naisip ni Jaimini, para ito sa kasal, titiisin ko ito. Habang papalapit sila sa templo, mariin siyang hinampas ng dalaga. Nang lingunin ni Jaimini, nakita niya ang kanyang guro, si Vyasadeva, na nakatayo sa harapan niya. Sinabi ni Vyasadeva, "Ngayon ba'y nauunawaan mo na kung paano kahit ang isang taong may kaalaman ay maaaring madaig ng mga pandama?" Yumuko si Jaimini at sumagot, "Opo, Guruji, nauunawaan ko na." Haribol.